Bakit hindi po kumakain ang nanay? Tanong ng paslet na si Lorena sa kanyang lolang napatingin naman sa apo na natigil sa pagpangas ng karneng hawak. Tila nawala ng gana ang batang aswang. Tinuon ng nagbabagang mga mata sa kubong tanaw mula sa banggerahan na kanilang kinalalagyan. Sa kubo, naroroon ang kanyang ina. Rinig nilang dalawa ang singasing nito ngunit kahit hirap na sa sitwasyong dinaranas, hindi nagawang baliin ng gutom ang paninindigan. Tumungo ang matandang babae sa lababo, nilinis ang mukhang nabapahira ng sariwang dugo na galing sa karne ng taong nakain nila. Pinunasan ang muka bago sinara ang tapayan na naglalaman ng kanilang preserbadong pagkain. 2 araw mula ngayon, Mayo na, matatapos na rin ang pagtitiis ng iyong ina. Sagot ng matanda sa batang sa kubo pa rin nakamata. Ano pong meron sa Mayo, Lola? Tanong ng nakukuryosong bata. Hindi maintindihan kung bakit 1 linggo nang hindi kumakain ang kanyang ina na kasalukuyang buntis. 1 buntong hininga ang pinakawala ng matanda. May sabi-sabing, kung aabangan mo ang unang hamog ng Mayo bago tuluyang magbukang liwayway, magkakaroon ka ng kabataang hindi basta-basta kukupas. Magtataglay ka ng karismang hindi kayang paglabanan ni Numan at wangis na tila ba nililok ng mga Diyos. Ang alam ko, sa mga purong tao lamang iyan maaaring mangyari sapagkat sila ay walang mataas na antas na kakayahan tulad nating mga aswang. Ngunit kung may laman sa sinapupunan ang aswang na sasahod ng unang hamog ng buwan ng Mayo at matitiis niyang magsakripisyo na hindi kumain ng lalagpas sa 1 linggo, ang sabi, maaaring makamit ng kanyang magiging anak ang kalahati sa mga nabanggit na katangian. Mahabang paliwanag ng matanda sa batang lalong nalito. Gusto ng nanay na magkaroon ng anak na hindi biro ang kagandahan, ang panlabas na anyo, kaya niya tinitiis na magutom. Mahinang wika ng bata na tuluyang tinigil na ang pagkain. Hindi agad nakasagot ang matanda. Hindi ba niya ako gusto bilang ako? Hindi naman ho ako pangit ah. Mahinang wika ng bata sa natigilang lola. Sino ba ang nagsabing pangit ka? Maganda ka, apo. Ngunit wala namang masamang mag-asam ng higit sa nais natin, di ba? Alo ng matanda kay Lorenang hindi pa rin makontento sa dahilan at sinabi ng kanyang lola. Sa isip ng batang aswang, bakit? At kailangan pang humiling ng sobra-sobra kung sapat naman at hindi masama ang meron sila. At para saan ang gagamiting batang may karilagang hindi normal kung sakasakali? Ilang mga katanungang hindi na nasagot ng batang isip niya. Dahil na kuryoso, inabangan ni Lorena ang pagsahod ng kanyang nanay sa sinasabing unang hamog ng Mayo. Madaling araw. Nasaksihan ng batang aswang ang paghihintay ng kanyang ina sa kalangitan. Bakas ang pagkainip sa mukha ng bata habang nagtatago sa likod ng isang matayog na puno ng dapdap. Naaagaw siya ng mayat-mayang kalam ng sikmura ng kanyang ina, ngunit tila hindi alintana nito sapagkat tutok ang atensyon sa langit. Pumatak ang 3:00 ng madaling araw. Maya-maya pa'y umihip ang hanging may dalang lamig. Napayakap si Lorena sa sarili ngunit ang kanyang inay binuka ng pagkalapad-lapad ang mga braso na tila ba may kung anong malaking bagay na paparating na nais salubungin ng yakap. Hindi niya maipaliwanag kung anong nasaksihan ngunit natulala ang paslit nang tila nagkulay asul ang kalangitan kahit hindi pa nagpapakita ang araw. Nagkaroon ng ilang hugis at kulay ang makakapal na ulap, parang kumukurba ng sating kortina. Kanya-kanyang kulay,
lila, puti at asul na kailalamig sa paningin. Tila sumasayaw pa. Unti-unting bumababa ang mga iyon sa lupa at tuwing madadaiti sa damuhan, sa halamanan, sa mga puno, ay tila usok na maglalaho agad. Makapal, ngunit sensitibong hamog. Pinanood ni Lorenang sumayaw-sayaw ang kanyang ina na animo ba ay nawawala na sa sarili. Sinasalubong ang bumababang hamog. Hindi natinag ang mga brasong nakabukas. Tumatawan na ito maya-maya. Umiikot sa kinatatayuan. May ritmong sinasabayan na animo ba'y siya lamang ang nakakarinig. Ang iilang minutong iyon ay tila kay bagal na dumaan sa pananaw ng bata. Nagpapalipat-lipat ang mata niya sa ina na tila kinakapitan ng kung anong mumunting ningning sa katawan. Maging ang buhok nitong hindi naman kakapalan at mabigat ang mga hibla ay tila satin ngayon na nilalaro ng mahinang ihip ng hangin. Napasalampak sa lupa si Lorena. Tila nilukuban siya ng nakakaliyo at marubdob na damdamin sapagkat wala sa sariling nasa po niya ang dibdib na malakas ang pagkabog na ginagawa. Marahil, hindi na kinaya ng paslit ang kakaibang pakiramdam. Siya ay nawala ng malay. Hindi siya pangit. Alam niya yun. Ngunit nang dumating si Lorna sa kanilang buhay, unti-unting nang liit ang tingin ni Lorena sa sarili. Natural na kahiligan ang sanggol ng lahat. Natural na bilang panganay, makaramdam siya ng maliliit na pagsiselos. Hindi na siya ang nag-iisang anak. Hindi na kanya ang atensyon ng mga magulang. Ngunit ang mumunting pagsiselos ay lumaki habang tumatagal ang panahon at nagkakaedad ang kanyang kapatid na si Lorna. Nang dumating sa edad na nakakapag-isip ng malawak si Lorena, sa kanya lang napagtanto ang gamit ng karismang taglay ni Lorna. 15 na si Lorena at 10 taon naman si Lorna nang masaksihan niya kung paano gamitin ang kanyang kapatid sa pangangaso. 10 taon pa lang si Lorna ngunit may muka at katawang magkakasala ang sino mang lalaking may angking karupukan. Hindi lang iilang beses itong ginamit bilang isang pain. Nung ito ay isang paslit, dadalhin ito sa isang alanganing lugar. Kunwari, isang batang inosente na nagtatanong ng lugar kunwari. Nagpapanggap na nawawala upang makapasok sa bahay ng kung sino at bago matapos ang gabi, aanyayahan ng kanyang mga magulang at sino mang kasama na ubusin ang lahat ng taong naninirahan sa napasok na tahanan. Nang tumangkad-tangkad, maaaring mapagkamalang dalaginding kahit wala pa sa tamang edad. Dadayo lamang sa isang talon, sa isang barangay, mga akit ng kalalakihan, kunwari paiibigin upang maging laman ng kanilang tapayan ng ilang buwang magdaraan. Ang karamihang biktima ng kanyang kapatid ay mga lalaking alipin ng kahinaan ng laman. Mga lalaking kahit nasa tapit hapon na ang edad ay nagnanasa pa rin sa katawan ng babaeng batang-bata sa kanilang mga mata. Hindi sila nagutom o nawala ng preserbadong pagkain mula nang dumating si Lorna sa kanilang piling. Mula nang matuto itong mangaso. Lahat kaya nitong kuhain, paikutin sa mumunting palad. At nang ito ay dumating sa 18 taon, hindi lang mga magulang ni Lorena ang nawala sa kanya. Maging ang tinatanging lalaki na lihim na minamahal, nakuha ng kanyang kapatid. Kung mawala man si Lorena noon, hindi tinatanong, hindi hinahanap ng mga magulang. Si Lorna lamang ang importante. Si Lorna ang mahalaga. Nagmumukha siyang basahan pag tinatabi sa kapatid. Masisisi ba siya kung tuluyan siyang lamunin ng pagsiselos at matinding inggit para sa kapatid? At planuhin niyang angkinin ang mundong ginagalawan nito, ang maging si Lorna mismo. Lola,
Hindi ba't may kakayahan kayong maglipat ng diwa sa ibang katawan? Gawin niyo po yun sa akin. Mahinang wika ni Lorena sa napangising lola niya. Sinong katawan naman ang nanaisin mong pasukin? Tanong ng matanda, ngunit nalalaman ni Lorenang nahuhulaan na nito ang plano niya. Kung paborito si Lorna ng lahat, ang kanyang lola na may kakampi niya, kaisa. Ang kapatid ko ho, si Lorna. Sagot ng dalaga sa ngumising matanda.